na ang kilalang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59. Sa isang nakakalungkot na kaganapan, nagdadalamhati ang industriya ng entertainment sa pagpanaw ng minamahal na aktres na si Jacqueline Jose. Ang iconic na bituin kilala sa kanyang kahangahangang talento at mahalagang ambag sa Philippine cinema at telebisyon ay kinumpirmang pumanaw noong March 2. Sa pahayag ng Philippine National Police, ipinaabot ng pamilya ni Jacqueline Jose ang kanilang paniniwala kahapon na walang foul play sa pagpanaw ng premyadong aktres. Kinumpirma naman ni Andy Eigenman, anak ni Jacqueline Jose, sa yumaang aktor na si Mark Gill, na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang atake sa puso. It is with a great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, popularly known as Jacqueline Jose, at the age of 60 on the morning of March 2 due to myocardial infarction, pahayag ni Eigenman sa isang press conference. Natagpo ang patay si Jacqueline Jose sa kanyang bahay sa Quezon City noong Linggo. The family is asking for privacy. They believe that there is no foul play in her death. We are sympathizing with her family and friends, pahayag ni PNP spokesperson Col Jen Fajardo sa mga reporter. Kumpirmado ng talent agency ni Jacqueline Jose, ang PPL Entertainment, ang kanyang pagpanaw. Ang assistant director na si Joe Macasa ay nagbahagi ng huling usapan niya kay Jacqueline Jose bago pumanaw ang veteranang aktres. Inuulat ng assistant director na nagkaroon sila ng usapan ni Jacqueline Jose noong Huwebes. Dapat ay magkikita sila kinabukasan, ngunit hindi na ito natuloy. We had a good talk last Thursday and I was supposed to see you last night. I waited at the cinema but you never came and never will you return because the day that I was going to see you was the same day I lost you, binahagi ni Joe. Ipinahayag din ng assistant director na mamimiss niya ang kanyang best actress, best ally and best friend, kasama sa post ang mga screenshot ng kanilang usapan at ipinakita niya na nabook na ang mga tiket. Nagbahagi rin siya ng mga throwback na larawan kasama ang yumaong aktres. Si Jacqueline ay hindi na nakadalo sa kanilang plano na manood ng pelikula dahil siya ay pumanaw noong umaga ng March 2. Noong March 3, lumabas na ang mga ulat tungkol sa kanyang pagpanaw. Noong March 4, naglabas ng opisyal na pahayag si Andy hinggil dito. Samantala, ang Senado ay nakikiramay sa Filipino community ngayong Lunes, March 4, sa pagpapahayag ng lungkot sa biglang pagpanaw ng award-winning actress na si Jacqueline Jose. Sa plenary session, sinabi ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na nagpapadala ang Senado ng kanilang pinakamababang pakikiramay sa pamilya ni Jose. Idinagdag niya na lalong madaling panahon, maaring ipasa nila ang isang resolution na nagbibigay parangal sa kanya. Binanggit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang overwhelming support mula sa mga senador upang iparating ang kanilang pinakamalalim na pasasalamat at pakikiramay sa pamilya ni Jose. In the proper time, we will tackle and pass a resolution of commendation celebrating the life of the award-winning actress Miss Jacqueline Jose, dagdag niya. Isinampa ni Senator Jinggoy Estrada ang Senate Resolution number 942 na nagpapahayag ng malalim na simpatya at taos-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Jacqueline Jose, o kilala bilang Mary Jane Santa Ana Gok. Sinabi ni Estrada na bilang isang kilalang personalidad sa industriya ng pelikula at telebisyon ng bansa, ang maagang pagpanaw ng aktres sa isang tragic loss sa industriya ng entertainment dahil nag-iwan siya ng kakaibang tatak para sa kanyang natatangi at world-class na talento. Nakaukit sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ang mga parangal at pagkilala sa natatanging galing at talento niya at mahirap itong matumbasan, sabi ni Estrada. She brought life to her roles, making them feel real and relatable, transcending borders and touching the heart of those who watch. Her loss is a tragic one and will be felt deeply by the entire entertainment industry, dagdag niya. Samantalang isinampa naman ni Senator Robin Padilla ang Senate Resolution 943 kung saan hiniling niyang ipahayag ng Senado ang profound sympathy and sincere condolences sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Since she started her career in 1980s, Ms. Jose has received various recognition for her work locally, including 5 Gawad Yurians, 2 Luna Awards, the Filipino Academy of Movie Arts and Sciences FAMAS Awards, and a Movie Icon Award from Eddie's Ania.
Dagdag niya, si Jose ay naging unang Filipino at Southeast Asian noong 2016 na nagwagi ng Cannes Film Festival Award for Best Actress sa kanyang kahusayan sa Marosa. Kinilala rin siya ng National Commission on Culture and Arts sa ani ng dangal ceremony noong 2017 para dito. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Padilla na nag-act din si Jose bilang guro sa mas batang aktor tulad nila Coco Martin at ang anak ni Padilla na si Kylie Padilla. Hinihingi ko po sa aking mga kasama dito sa Senado na maging kasama po kayo sa pagkikiramay sa kanyang pamilya sa biglaang pagyao po ng ating hinahangaan at minamahal na si Jacqueline Jose Ania. Kasama ko po dito sa manifestation na ito ay sina Senator Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada, Grace po at lahat ng mga senador na may puwang sa puso ang mundo ng pelikulang Pilipino at telebisyon, dagdag niya. Huli siyang napanood sa Kapamilya TV series na FPJ Batang Quiapo kung saan gumanap siya bilang Jail Chief Dolores Espinas. Ang huling paglabas niya sa pelikula ay para sa Pieta kung saan tampok si Nora Honor. Ipinanganak noong Oktubre 21, 1964 sa Angeles City, Pampanga si Mary Jane Gok o kilala bilang Jacqueline Jose ay nagsimula ng kanyang karera sa pag-arte sa mga pelikula at nakatrabaho ang mga kilalang personalidad sa industriya tulad nina Lino Broca at Chito S. Ronyo para lang magbigay ng ilhan. Kanyang nakuha ang pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies at nanalo ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival noong 2016 para sa kanyang papel sa Marosa ni Brillante Mendoza. Ang pagganap ni Jacqueline Jose sa maliit na screen ay may malaking epekto rin. Ang kanyang pag-appear sa iba't ibang mga drama at series sa telebisyon ay nakatagos sa mga manonood na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang aktres. Mula sa kakaibang mga supporting roles hanggang sa mga memorable na guest appearances, ipinakita ni Jacqueline ang kanyang kakayahan na pasilayin ang mga manonood. Sa kanyang kahanga-hangang mga performance sa ilalim ng GMA shows tulad ng Magpakailanman, alias Robin Hood 2016 hanggang 2017, The Millionaire's Wife 2016 at Bolera 2022. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng profesional, mananatili sa alaala si Jacqueline Jose sa kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa kanyang craft. Ang biglang pag-alis niya ay nag-iwan ng puwang sa industriya at sa puso ng mga taong may karangalan na makilala siya. Narito ang pagbalik tanaw kay Jacqueline Jose mula sa kanyang mga naunang araw sa showbiz. Natagpuan ni Jacqueline ang sarili bilang isang respetadong personalidad sa industriya dahil sa kanyang pagsasama-sama sa mga pinakamahuhusay na direktor ng pelikula at mga pangunahing visionaries. Ito ay nakatulong sa kanya na umunlad sa isang kompetibong industriya. Nagbibida siya sa mga pinakatanyag na pelikula tulad ng Olongapo, The Great American Dream, Takaw Tukso, Private Show at Itanong Mo sa Buwan kung saan kinilala ang kanyang makapangyarihang pagganap. Si Jacqueline Jose kasama ang Amerikanong filmmaker at aktor na si Quentin Tarantino sa ika-9 na edisyon ng Cinema Manila noong Agosto 2007. Si Jacqueline Jose ay umarte rin sa iba't ibang mga palabas sa telebisyon. Isa sa mga kahanga-hangang bahagi ng karera ni Jacqueline ay noong 2016. Siya ang bida sa drama ni Brillante Mendoza na Marosa, na nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang nagwagi ng Cannes Film Festival Award para sa Best Actress. Siya ang unang Southeast Asia na nakakuha ng ganitong karangalan. Kinilala rin si Jacqueline sa kanyang kakulitan at pagiging mapagkumbaba kahit sa kabila ng kanyang kasikatan. May malapit na ugnayan din si Jacqueline sa kanyang dalawang anak na sina Andy at Gwen. Kilala siya sa tapang na ipinapakita sa pagtatanggol sa kanyang mga anak mula sa mga basher. Si Jacqueline Jose ay gumanap bilang Lorena sa pelikulang Tatak ng Isang Api noong 1989. Noong Setyembre 2001, ibinahagi ni Jacqueline Jose ang kanyang kahanga-hangang stil mula sa pelikulang Kamada noong 1996 na pinagbidahan ng yumaong rap musician actor na si Francis Magalona. Samantala, nakaburol na ang mga labi ni Jacqueline Jose sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. Hanggang Sabado, Marso 9, mananatili sa Arlington ang mga labi ng aktres bago ito tuluyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Dumalo sa unang gabi ng lamay ang mga kilalang personalidad tulad ni Christopher De Leon,
Sandy Andalong, Lorna Tolentino, Tirso Cruz III, Alden Richards, Ami Austria, Ivana Alawi, Sylvia Sanchez, Isabel Rivas, Director Adolfo Alex Jr., Allen Dizon, Jake Ejercito at Claudine Barreto. Kasama rin sa okasyon ang mga kamag-anak na sina Gabby Eigenman, Sid Lucero, Ryan Eigenman, Max Eigenman, Michael De Mesa, Eddie Mesa at Rosemary Gill. Rest in peace, Jacqueline Jose. Hindi makakalimutan ang iyong legacy sa Philippine entertainment. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel para updated ka sa latest trending news. Thank you for watching!